Sunday. Good morning to everyone kung saan man tayong sulok or dako ng mundo. Ngayon po ay nandito si Ate Nel sa church at early morning pa po yung aking pagpunta dito kasi nag-practice po kami sa music. Ayan po mga mahal, nawa po nasa maayos tayong kalagayan ang bawat sa atin. Binubyo ko lang po yung dito, yung bagong bilya. Ito po yung sarapan ng aming church. And then yung puno. Ayan mga mahal, samahan niyo po ako at nawa po ay tayo ngayong Sunday ay lahat tayo ay makakarating sa gawain ng Panginoon. Tayo po makapananambahan sa Kanya at magbandi ng masasalamat, papuri at higit sa lahat yung pakikinig na kanyang salita. Ayun, see you mga mahal. And samahan niyo po ako. God bless. See you again. Protection. Our ating teksto ay magmumula doon sa Ephesians chapter 6 verse 10 to 18. Basahin po sa inyo sa wikang Tagalog. Bilang pagwawakas, magpapit kayo sa kasanggaling sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Isuotin niyo ang buong kasuotang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakanan ng Diablo. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga makapangyarihan, sa mga tagapamahala ng katiling ng umiiral sa sanlibutan ito, sa mga humbong espiritual ng kasamaan sa ipapawid. Kaya gamitin ninyo ang kasuosang pagdigma mula sa Diyos. Sa gayon, makakatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng araw ng sumalakay ang kasaba, upang pagkatapos ng labanan ay matagal pa rin kayong nakatayo. Kaya maghinanda kayo, ipinis ninyo sa inyong baywang ng sinturon ng katotohanan, at isuot sa dibdib ang baluti ng katwiran. Isuot ninyo ang sapatos sa pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Lagi ninyong gawing palangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng Diablo. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang sabat ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Madalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong hinanda at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hiniran ng Diyos. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang mga salita. Amen. Tayo po ay lumalakad sa ating Kristiyanong pamumuhay sa nakasama natin ang ating Panginoong Diyos. At tayo ay nakikipag-battle, nakikipagdigma po tayo. Kaya nga, ang Diyos ay naglaan ng armor o ng sandata upang tayo ay makaharap sa mga kalaban natin. Walang iba kundi ang Diablo. Tayo ay nasa ilalim ng kapangyarihan o ang ating mundo ay nasa kapangyarihan ng masamang espiritu. Sapagkat ang hari ng mundo ay walang iba kundi si Satan. Yan yung sinasabi ng Bible. So kung nag-iisa tayo, of course talagang talo lagi kapag nag-iisa. Subalit, kung tayo ay magkakasama sa ating pakipaglaban, tayo ay magiging mga tagumpay. Ang ating tagumpay ay sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo upang ating mapaglabanan at matalo ang gawa ng kaaway. So dito sa ating teksto ay may mga binabanggit tungkol doon sa mga kalasag o mga sandata na kailangan natin upang tayo ay makalaban sa ating kaaway at maharap natin siya. Ang una ay yung belt of truth o yung bigis ng katotohanan. Yun yung unang sandata na ibigay sa atin, na ilalagay doon sa baywang ng yung sinturon ng katotohanan. Ang
kalagayan kasi natin ngayon, mga kapatid, sa paglalo sa panahon natin ngayon, maraming mga fake. Maraming mga fake. So, yung mga imitation na ginagaya ng kaaway at nagaan yung totoo sa atin. So, kaya kailangan talaga natin yung katotohanan kasi yun yung magpapalaya sa atin. Ibig sabihin, kung tayo ay laging nakadepende doon sa salita ng Diyos at tayo ay humahawak doon sa pananampalataya na ating tinanggap mula sa ating Panginoon, ay ating mararanasan yung tagumpay sapagkat walang ibang katotohanan sa ating John 14:6 kundi ang ating Panginoon sa Kristo. Ang salita ng Diyos ang pinagmumulan ng katotohanan at kaya kailangan natin maintindihan at ito ay magamit natin. Sabi ko sa Ephesians chapter 1 verse 13, 1 Thessalonians chapter 2 verse 13, at 2 Timothy chapter 3 verse 15. Ang pangalawa ay yung breastplate of righteousness. Yung baluti na katwiran na inilalagay naman sa dibdib. Alam niyo bakit mahalaga po yun, yung breastplate na yun? Kung maalala niyo yung, di ba yung mga akusado na kapag nililitis, meron silang nakalagay namin na anong tawag nga yun dito? Yung ilalagay ko sa dibdib para hindi, kahit sila ay paligid, hindi sila tatamaan, hindi sila tatalaban ng bala. So gayon yung nilalarawan doon, yung mga ginagawa ng kaaway kasi ay direktang ipinupukulong sa ating puso. No? Kaya yun yung nilagyan ng panangga o ng kalasan sapagkat yung puso natin ang tinatarget ng kaaway. Bakit? Kasi nandun yung soul, nandun yung spirit. Kaya yung kaaway ay laging pinupuntin ay yung puso natin. At ang bigtis na ito o ang kalasan na ito na inihanda sa atin ng Diyos ang ating magiging depensa upang hindi tumagos yung mga panaso na ipinupukol sa atin. So yung katwiran ng ating Panginoon Diyos ay mararanasan natin at ang ating pananampalataya sa ating Panginoon Kristo ay patuloy natin mararanasan at matatanggap. Sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 21 at Galatians chapter 5 verse 16, 15 to 16. Pangatlo yung gospel of peace. Yung pagiging-handa sa pangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Bakit kapayapaan yung nilalaman ng Ebanghelyo? Kasi ang buhay kasi ng tao naguluhan eh. Kasi lahat na lang ng kasamaan ng mundo ay nakikita natin at minsan naranasan natin at apektado tayo ng kasamaan ng mundo. Kaya kailangan natin yung kapayapaan mula sa Diyos sapagkat yun lamang yung magiging kalakasan natin para humarap tayo sa ating pang-araw-araw buhay, lalo sa ating pananampalataya. So kailangan yung Ebanghelyo ng kapayapaan. Because our Lord Jesus Christ is our peace. No? Siya yung kapayapaan natin. Ang kapayapaan na ating tinatanggap sa Diyos ay hindi yung panlabas. Hindi yung pansamantalang kapayapaan. Ang binabanggit na kapayapaan ng Bible ay walang inner peace na sinasabi. Saan nanggagaling at saan mula doon sa Diyos patungkol sa ating puso. Kung pinipigyan tayo ng kapayapaan ng Diyos doon sa mga bagay na hindi kayang mitigin, nung hindi kayang tinagin, at hindi walang iba kundi yung ating spiritual na pamumuhay. So doon tayo pinipigyan ng kapayapaan ng Diyos. Sabi ng Ephesians chapter 2 verse 14, Philippians chapter 4 verse 6 to 7. So, ang kapayapaan ng Diyos ay nagmumula doon sa ating pananampalataya sa ating Panginoon sa Kristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Ang kapayapaan ng Diyos ay darating sa atin at mararanasan natin kung tayo ay patuloy na sinusuko yung ating buhay sa Panginoon. Ibig sabihin, hindi tayo pwede tumayo sa tanin natin
kakayahan, karunungan, at ano pa mga bagay. Kundi kailangan isuot ng Diyos upang ang Diyos ang siyang kumilot sa ating mga buhay. At yun yung magiging daan upang maranasan natin yung kapayapaan ng Diyos mula sa kanyang Ebanghelyo. Siendo faith, sabi mo number 4, yung panangga sa ating pananampalataya. Siendo faith. So, laging sinusubukan ng kaaway o ni Satan yung nawasakin yung ating pananampalataya. So, yun naman lagi eh. At gusto ko pong i-remind sa inyo mga kapatid, alam nyo, sa isang local church, ang unang punteriya po ng kaaway ay yung mga leader. Yung mga pastor po. Kaya, alam niyo po ba na kapag ang pastor o ang mga leader ay punong-puno sa panalangin ng mga members o ng mga kapatiran, alam niyo yung pastor, mananatiling matibay yan, mananatiling matatag. Kasi, ang akala kasi ng kaaway, pagka natalo na yung pastor o yung leader, down na yung isang local church. So, ganyan po ganyan yung taktika ng kaaway. Kaya, ang nakikita natin ang ginagawa ng kaaway para i-distract, para tayo mawala ng pag-asa, mawala ng focus sa ating pananampalataya. So, di ba may mga pamilya tayo pastor yung nag-down? So, talagang apektado yung po. So, kaya mga kapatid, napakahalaga na yung pananampalataya at ito lang may sa iyo at pananampalataya ko personal. So, dapat ang ating pananampalataya sentro lagi sa Diyos. Hindi natin kailangan itikti yung ating pananampalataya kung sa nakikita natin. Lalo na sa mga kapatiran. Kasi, minsan kapag talagang pag nakakita ka ng katitisonan, talagang matitisun ka. So, ganyan lang naman yun eh. Pero kung nakikita